Attorney Vic Rodriguez, una po sa lahat, kung kayo po ay mahahalal bilang isang senador, ano po ang tatlong pangunahing panukalang batas ang agad ninyong isusulong? Unang-una nating isusulong, tayo ang magiging bibig, mata, tenga at tagapagsalita ng mamamayang Pilipino sa Senado. Babantayan natin yung tao ng national budget. Dahil ako'y naniniwala, yung national budget, yan yung alpha and omega, yan ang simulat katapusan, ang simulat dulo ng lahat ng korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Pangalawa, habang taon-taon natin binabantayan yung ating taunang budget, aking isusulong ang pag-amyenda sa plunder law o yung batas laban sa mga mandarambong at pandarambong. Dahil sa kasalukuyan, Jean, bago makasuhan ang isang tiwali at nagnanakaw na opisyal ng pamahalaan, kinakailangan muna ang nananakaw niya ay hindi bababa sa 50 million pesos. Ito'y isang malaking kalokohan sapagkat habang tayo ay ninanakawan, hindi man tayo makapagsampa o makapaghabla ng plunder hanggat hindi umaabot sa 50 million pesos ang nananakaw. Kanya aking ipapanukala ang pag-amenda sa plunder law from 50 million pesos, ibababa natin ito ng 1 million pesos na lamang. At pangatlo, aking isusulong pag nagawa na natin itong pag-amenda sa plunder law from 50 million to 1 million, ang gagawin nating pangatlo, isusulong ko ang pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa dalawang kaso lamang, mga kababayan. Unang-una, sa kaso ng plunder, na kung sino man ang mahatulan at mapapatunayan na nagnakaw sa ating mga Pilipino, ang kaparusahan ay death penalty. Pangalawang kaso ay ang kaso ng droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno, elected man or appointed, at ng mga banyaga, foreigner or alien. Ito yung tatlong pangunahing batas na ating isusulong bilang senador ninyo. Mukhang maganda nga po yan, Senator. Grabe, ngayon naman po magtungo tayo sa ating pangalawang katanungan. Sa ating pangalawang katanungan, paano ninyo tutugunan sa pamamagitan ng batas ang mga sumusunod na usapin? Una, ang political accountability ng mga lingkod bayan. Ang ikalawa naman, ang programang makakatulong sa economic recovery ng mga mahihirap. At ang pangatlo, paano ba maipagtatanggol ang soberanya ng Pilipinas? Yung number 2 at number 3, unahin natin sapagkat yan tila magkapatid yung tanong na yan. Ating sisimulan ang lahat ng yan sa ating taunang budget. We have to address the issue of inflation. At pagka nag-uusap tayo sa inflation, ang kinakailangan numero 1 na nagpapatupad ng bagay na yan ay ang gobyerno. But sa kasalukuyang Marcos Jr. administration, hindi natin matutugunan ang tamang sagot sa inflation sapagkat the Marcos administration keeps on spending more than what we have. Higit na malaki yung ginagastos ng magarbong Marcos administration kesa sa buwis na nakokolekta ng kanyang administrasyon. At para malabanan natin ang inflation, kinakailangan magpatupad ang pamahalaan ng fiscal discipline, kinakailangan magkaroon ng austerity program or austerity measure, at kinakailangan maghigpit tayo ng sinturon or belt tightening. Huwag na natin isulong yung mga proyekto na hindi naman talaga primary na intensyon o layunin ng gobyerno. Kagaya ng mga walang katuturan na ayuda na ginagamit nila sa cover na AKAP or AYIX. Hindi yan ang trabaho ng national government. Hayaan na natin yung mga local government magpatupad ng ayuda kung gusto man nila. Because let's face it, at the end of every year, ang national government ay laging deficit. Kung iahambing mo sa mga local government units, at the end of every year, ang mga local government units ay laging surplus. So, patupad natin ang fiscal discipline, ang austerity program at belt tightening. At doon naman sa una ninyong tanong, yung political accountability, ito rin ang isinusulong ng hakbang ng maisog, ang aming social movement na humihingi ng transparency and accountability. Kitang-kita sa kasalukuyang administrasyon, yung Marcos Jr. administration,
salat ang ating mga mamamayang Pilipino sa transparency and accountability. Kanya ating ipapatupad ang batas para sa lahat, anuman ang iyong estado. Malakas ka man, makapangyarihan o ordinaryong Pilipino. Yan ang tugon para makasingil tayo pagdating sa issue ng transparency and accountability. Ngayon naman, Attorney Vic Rodriguez, kung kayo po ang tatanungin, sino po si Vic Rodriguez bilang isang public servant at bilang isang pribadong mamamayan? Katulad ng aking natura nung ako ay naghain ng aking Certificate of Candidacy, sa simula ako ay isang independent candidate at sinabi ko nga, naging aking pahayag na ninanais kong maging independent candidate sapagkat ang katapatan ni Attorney Vic Rodriguez ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang at ang nais kong kapartido ay kayo, mamamayang Pilipino, hindi kung sinong oligarko o kung sino mang politiko. At si Vic Rodriguez ay isang Pilipino, abogado, maisog. At sa pribado naman, ako ay kagaya ng mga ordinaryong ama. I always spend time with my family, with my children. At ang aking pangarap, hanggat malakas ang aking katawan, ay mabigyan sila ng kalidad na edukasyon. At yan yung lumaki kasi ako, Jean, na yan ang laging pangaral ng aking ina, na yan lamang ang isang bagay na tanging maipapamana niya na hindi pwedeng nakawin ng kung sino man, ang kaalaman, ang karunungan, ang edukasyon. Pahabol na tanong po sa ating question number 3, bakit po dapat kayong pagkatiwalaan ng ating mga botanteng Pilipino? Yung pagtitiwala, sa tingin ko, ibinibigay ko at iniiwan sa kamay ng sambayan ng Pilipino. Ako ay palagi ang malaya at kusang loob na nagpapasukat, nagpapatimbang, nagpapakilatis, nagpapakilala. At ang lagi kong sinasabi, kung sa tingin ng sambayan ng Pilipino, kung sa tingin po ninyo, ako ay nararapat at karapat dapat mapahiram ng inyong sagradong mandato at tiwala, tulungan po ninyo ako maging senador ninyo. At kung sakali naman na sa inyong pagsusukat at batayang gagamitin, makikita niyong hindi ako nararapat mapahiram ng inyong sagradong tiwala, mandato at boto, wala po tayong samaan ng loob, huwag po niyo akong tulungan. Subalit, gamitin natin ng tama ang ating karapatang bumoto, pumili tayo ng mga tamang taong ilalagay natin sa tamang pwesto bilang mga leader natin ngayong May 12, 2025. Magtungo naman tayo sa ating ika-4 na tanong. Kung kayo po ay papalarin na manalo, attorney, paano ninyo iingatan ang inyong sarili mula sa tukso na balikan ng mga gumawa sa inyo ng masama at sa halip ay unahin ang pagpatupad sa inyong pangako sa kampanya? Wala akong hinagpis sa aking puso eh. Yung ginawa sa akin, I treat that as really a process para higit tayong maging mabuting tao, maging mabuting Pilipino. At kung sakasakali nga na tayo ay mapapahiram ng sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino, malinaw lalo, mas lalong lilinaw na meron tayong responsibilidad na maglingkod sa sambayan ng Pilipino, hindi para makipag-away kung kanino o maging benggador o habulin yung mga nanira sa atin ng araw. Alam ng taong bayan ang katotohanan, and I am very confident sa aking mga nagawa nung ako ay nasa serbisyo, at alam ko naman na iba na ang panahon ngayon with the advent of social media. People can see through one's authenticity and genuineness. So hindi ko problema yung mga maling bintang, maling paratang. Basta tayo naririto nag-aalay ng ating serbisyo, ng ating sarili sa mamamayang Pilipino. At the end of the day, kayo po, mamamayang Pilipino, ang mamimili kung sino ang dapat maupo